43 araw bago ang eleksyon 2025, tuloy sa pag-iikot sa iba't ibang bahagi ng bansa ang mga senatorial candidate. Nakatutok si Dano Tingkungko. Inilatag ni Senator Bongo sa Pampanga mga advokasya sa health, sports at local development. Dumalo sa kick-off rally sa Pampanga si Congressman Rodante Marcoleta. Si Attorney Sonny Matula bumisita sa Iloilo City. Si Kiko Pangilinan nag-ikot sa Albay at tinalakay ang kanyang food security agenda. Tinalakay ni Tito Soto ang mga plano para sa Cordillera Administrative Region. Nangako si Congresswoman Camille Villar ng mga proyekto sa job creation at edukasyon. Isinulong ni Bam Aquino ang mahigpit na pagpapatupad ng LPG Industry Regulation Act. Si Senator Pia Cayetano binigyan din ng advokasya sa kalusugan at edukasyon. Ipinida ni Attorney Angelo de Alban ang plataforma para sa children with special needs at PWDs. Si David D'Angelo sumama sa isang motorcade sa Valenzuela City. Pinuna ni Leody de Guzman ang ilang ayuda mula sa national budget na ginagamit daw sa pagbili ng boto. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isa pong sinasabing posibleng gamot sa gout mula sa herbal plant na pansit-pansitan ang binuo ng mga Pinoy researcher. Nakatutok si Nico Wahe. Nobyembre noong nakaraang taon nang bigla raw sumama ang pakiramdam ng 28 anyos na si Nazareth. Parang trangkaso lang, tsaka medyo masakit na yung tuhod tsaka pa ako noon. Bago ako ma-hospital, sumakit na siya ng todo bigla na as in hindi ko ma-explain yung sakit, sobrang sakit talaga. Nang tignan ng rheumatologist, napag-alaman na mayroon na pala siyang gout. May combination na ng nana, tapos meron ng kasamang mga gout crystals na nag-cause ng bakit hindi ko siya ma-move. Nagkaroon daw ako ng gouty arthritis. Yun, dahil din sa lifestyle, dahil din sa mga kinakain, and syempre, bilang work from home. So, talagang minsan nakastuck lang ako sa bahay, talagang walang exercise. Ayon sa Philippine Rheumatology Association, nasa 1.6 milyong Pilipino ang pinahihirapan ng gout. Si Nazareth, 3 buwan daw sumailalim sa therapy para makalakad ulit ng maayos. Tuwing sinusumpong ng gout, painkiller daw ang kanyang takbuhan. Maraming nagiging cases din ng complications gaya ng CKD or kidney failures sa too much take ng mga painkillers. Ito rin daw ang gustong maiwasan ng mga researcher ng Institute of Herbal Medicine. Kaya gamit ang herbal plant na kung tawagin ay ulasimang bato o pansit-pansitan, gumawa sila ng gamot para sa gout. Yung pharmacologic activity niya, nakaka-inhibit ng xanthine oxidase, no? This is the same mechanism of action of your allopurinol, no? Para yung ating uric acid ma-breakdown, no? At hindi na siya mag-accumulate sa ating body. 100% gawang Pinoy raw ang gamot mula sa pansit-pansitan na 10 taon daw inaral bago maging mabisang gamot sa gout. Sa clinical trial ng Institute of Herbal Medicine, 78% ng uric acid level ang ibinaba ng uminom nito matapos ang 49 days. What is good about the ulasimang baton? No? Nakitaan din siya ng analgesic effect at saka anti-inflammatory. No? Sa ngayon, hinihintay na lang daw nilang maaprobahan ang Certificate of Product Registration ng gamot ng Food and Drug Administration. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok, 24 oras.